Okay, good morning po Sir Ronaldine Bauwat. Kami po yung isa sa magre-report ng Emerging Technology. Yun po yung week 14. Then, sa unang reporter po, ako po si Francis Mateo from BSIT 2G. Then, ngayon ano nga ba itong Emerging Technology? Pag pumasok ang salitang Emerging Technology, meron po tayong dalawa ritong parang pagpipilian. Meron po dito isang new technology and development in existing technology. Ano-ano nga ba yung dalawa na yon? Sa new technology, ito po yung mga uncommon na technology. Yung kumbaga, hindi natin ito makikita sa society natin. Or ito yung mga technology na hindi pa na-invento ng tao at iniisip pa lamang. Sa development in existing technology naman, ito yung mga technology naman na masyado ng common sa society at madalas ginagamit ng mga tao. At syempre, ito yung nag-i-exist na talaga sa ating mundo. Ano nga ba yung mga sample ng new technology? Ito po yung parang tinatawag ng flying car, jetpack, at kung ano-anong iba pa na new technology na hindi pa natin nagagawa at hindi pa natin masyadong common na ginagamit. Then sa development and existing technology naman, ito naman yung mga sabi ko nga masyado ng common like mga computer, cellphone, and kotse, electric fan, aircon, marami na po. Kumbaga, nag-exist na sa mundo natin kaya masyado ng common. Dahil ito naman, ngayon naman po ay namili naman kami ng mga topic na ipapaliwanag namin para sa emerging technology na topic namin. Dahil ang unang namin topic ay Artificial Intelligence or AI. Ang isa naman po ay Machine Learning. Ang pangatlo ay Deep Learning. And then ang pangapat, Blockchain. Susunod ay Big Data, Internet of Things, AR or VR, and huli po ay Robotics. Bali, nandito po lahat ay, ito pong mga topic na to ay nakapaloob sa aming gagawing report. Pero gusto ko po sana bigyan kayo ng mga konting paliwanag kung ano nga ba yung walo na to na ginawa namin. Those, sa una po ay AI or Artificial Intelligence. Ano nga ba yung AI? Ito po yung mga AI ay ito po yung mga computer na nag-iisip na parang isang totoong tao po talaga. Kumbaga, kaya niya sagutin yung mga tanong mo at kaya rin siya makipag-usap na parang isang totoong tao at nakikinig sa'yo. Example po nito ay si Google and or si Siri. Kung kilala niyo po yung AI na yon, siya po yung pinakamaganda example na kaya makipag-usap sa isang tao at mag-isip na parang isang totoong tao talaga. Then sa machine learning naman po, ito po yung parang natututo po yung machine dahil sa tao. Example po nito ay kunyari mahilig kang manood ng Netflix o sa mga paborito mong palabas na YouTube. Kunyari for example, nanonood ka ng action or drama, matatandaan po ng system na to kung ano yung madalas mong pinapanood at pag binisita mo po yung system na yon, i-recommenda niya na yun po yung lagi niyong pinapanood na action or drama. Kaya po ang tinatawag siyang learning kasi nga yung machine ay natututo sa kagagawan natin. Then, deep learning. Ano nga po yung deep learning? Ito ay isang uri ng machine na ang learning niya ay gumagamit ng malalim na neural networks upang maunawaan at makagawa ng desisyon mula sa malaking dami ng data. Halimbawa po ang facial recognition technology na ginagamit ng maraming smartphone cameras. Yun po ay isang bahagi ng isang deep learning machine. Then sa susunod naman po ay blockchain. Ano nga po yung blockchain? Ito isang uri ng digital ledger o para siyang talaan ng transaction na ligtas at hindi nagbabago. Para lang po ito sa security ng ating mga tao. Ang gumagamit po nito ay yung parang Bitcoin. Ang example po na gumagamit yan ay si Bitcoin para sa mga o kaya cryptocurrency. Yan po yung mga gumagamit ng blockchain. Then sa big data naman po, ito ay pag-aaral at pagproseso ng malalaking dami ng data upang makakuha ng insight. Halimbawa, ang pag-analyze ng customer data para sa business strategy, yun po yung tinatawag na big data.
Basta ito po yung kinalaman sa mga datos, yun po yung mga data lang, yung big data. Then, Internet of Things. Ano nga ba yung Internet of Things? Ito yung parang isang connection, ito yung mga nagkakaroon ng connection sa iba-ibang mga device. Nangyari po, cellphone to cellphone, computer to computer, cellphone to computer. Basta po nagkakaroon ng connection sa isa't isa yung mga device, ito yung tinatawag na Internet of Things. And sa AR and VR naman po, ano nga ba yung meaning ng AR? Kasi yung VR po, di ba, ang meaning niyan, virtual reality. Ang meaning naman ng AR, augmented reality. Ano nga ba yung augmented reality? Kasi sa atin, yung virtual reality parang masyadong common na. Then yung augmented reality po, example po nito, alam niyo po ba yung laro ng Pokemon Go? Di ba ang Pokemon Go, pagka kinakailangan siya ng camera ng cellphone mo. Then pag tinapat mo yung camera ng cellphone mo sa kalsada o kaya sa bahay, nakikita mo po yung digital na Pokemon na gumagalaw sa totoong mundo natin. Ibig sabihin po, yung digital po, dinadala po natin sa totoong mundo. Yun po yung augmented reality. Then yung VR naman po, siyempre kinabalik rin naman siya ng augmented reality dahil siya ay virtual reality. Bale, tayo naman pong tao o tayong sarili natin ay napupunta naman po tayo sa digital world. Kumbaga, tayo naman po yung pumupunta sa kanila sa hindi naman totoong mundo. Pero, parang totoo kasi nga, yun nga yung parang natawag na virtual reality na parang nandun ka, pero wala ka naman talaga doon. Yun po ang tinatawag doon. Then, robotics. Ito naman yung robotics, mga sample naman to ng mga robot or machine na gumagawa ng parang gawain ng tao. Sabi nga po ay pwede na nga po tayong palitan ng mga robot na to para gawin yung mga simpleng trabaho ng tao na hindi natin kinakailangan mas mahirapan pa dahil sila na mismo yung gagawa at naka-assign na para gumawa ng mga utos na yon para sa mga tao. Yun, yun po, napaliwanag na po yung 8 topic namin at nabigyan na namin kayo ng magandang paliwanag. Pero syempre, hindi porket na napaliwanag ko na po sa inyo yan, okay na po yun. Syempre, aalamin po natin kung ano pa po yung mga 8 na yan. Mas itindihin pa natin kung ano-ano ba talaga ang mga nakapasok dyan. Then, next na po tayo sa subject, sa isang slide. Okay, sa isang slide po na to ay Artificial Intelligence. Ito po ang tinatawag ko kanina na AI. Okay, sabi po rito, according to father of Artificial Intelligence, John McCarthy, it is the science and engineering of making intelligent machine, especially intelligent computer programs. Okay. Yung artificial intelligence daw po ay ginawa yan para maging matalino parang isang tao or mas matalino pa para sa isang tao. Pero itong AI na to ay kinakailangan pa talaga ang tulong ng isang tao para sa pag-aaral, para mas tumalino yan. Ilang naman po yan dahil at kung sakali ay kung mas tumalino yung mga artificial intelligence, pwede niya nang gawin yung mga task na uutos sa kanya ng mga tao upang hindi na tayo mahirapan. Then sa next slide naman, types artificial intelligence. Ito naman po yung types ng mga AI. Bale may 2 po tayong types. Ang isang types po ay based on ability. Isa naman po ay based on functionality. Based on ability, syempre ito po yung mga katangian or mga kakayahan ng isang AI. So, alamin po natin yung kakayahan ng isang AI. Sa based on functionality naman pala, syempre, ito naman po yung mga parang kung gaano siya ka-epektibo, kung gaano siya kaganda o gamitin. Yun po yung functionality syempre. Pero syempre, panawalag muna natin yung based on ability. Okay, sa based on ability, parang meron tayo ditong 3 level eh. Ang isang unang level po ay narrow AI. So, sabi dito, also called as a weak AI, main for specific task or work. Example, self-driving cars, email, spam filter, etc. Ang ibig sabihin lang po niya yung ito po yung pinakamahinang AI na level. Kasi nga po, mas kinakailangan pa ng AI na to ng
dumepende sa tao para gawin niya yung trabaho niya. Or kailangan niya pa ng utos para gawin yung trabaho, no, na mag-drive o magmaneho ng sasakyan or maglagay ng email at maglagay ng filter, kasi kinakailangan niya pa ng guide ng isang tao para gumana siya. Then, general AI, also called as a strong AI, meant for multiple tasks or work. In other words, it has the learn and apply intelligence to solve any problem like human can do. Okay. Itong general AI, ito po yung meron na tayo ngayon eh. Yung sila Siri, tapos yung mga Google. Ito po yung marami ng multiple tasks o marami ng problema na kayang isolve. Na kahit na pwede kang utusan mo ito ng napakadaming gawin or sabihin mo na gumawa ka ng assignment na ganito, gumawa ka ng alamin mo kung ano yung problema ko, ganyan, ganito, sagutin mo yan, ganyan. Ay kayang-kaya na niya sagutin kasi napakatalino na po ng AI na to. Tapos tinanong mo siya, ano yung panahon ngayon, kamusta yung panahon ngayon? And magpatugtog ka ng paborito kong kanta na to. Ganun. Ay sasagot na po yan si Siri, sasagot na po yan. Tapos sasabihin niya, sige po, ito yung paborito mong kanta, ito patugtugin ko na. Ganyan po yung general AI. Umaga, napakalakas na ng AI na to kasi nakakaintindi na siya ng mga utos at nakaya niya na rin ipagsabay-sabay yung mga utos na gusto natin. At marami na siyang nagagawa. Then, ano ba yung pinakahuli? Super AI. Artificial Super Intelligence, ASI, the hypothetical AI. Okay. Imaginary AI. Okay. Yung super AI po, ito po yung inaisip pa lang natin. Hindi pa ito nag-exist sa totoong mundo. Umaga, ito po yung sobrang advanced ng AI. Bakit po siya sobrang advanced? Kasi nga sabi dito, itong AI na to, kaya niya na mag-isip na parang totoong tao talaga. Hindi po siya tulad ni Siri na, si Siri po kasi nag-iisip siya para po sa user, kung ano yung gusto ng user. Yun po iniisip niya. Pero ito pong super AI na to, nag-iisip siya dahil gusto niya. Kumbaga, sa sariling utak niya po, sariling conscious niya po yung nagpapatakbo sa utak niya. Kumbaga, kahit walang magtanong sa kanya, kahit walang mag-utos sa kanya, gagana po yung super AI na to. Kasi nga, may sarili na siyang conscious, kumbaga, na tinatawag. At maaari siguro, meron na rin siyang emotion dahil super AI nga po at wala pa ito sa ating mundo kasi nga po tinatawag siyang imaginary AI dahil napaka-posible po talaga mangyari. Pero kahit na sabihin natin na hindi, parang imposible mangyari po ito, ay hindi natin masasabi yun kasi nga napakabilis po mag-improve ng ating technology, napakabilis po mag-advance. Sobrang dami po ng advancement na nangyayari. Sabi nga po ni Elon Musk napakabilis ng technology sa mundo. Napakabilis mag-advance. Then, sa mga susunod po na topic, ang paliwanag na po nun ay aking mga kagrupo. Yun lang po. And then, sana po marami kayo naiintindihan sa akin. Thank you, Sir Ronaldin Bauat. And thank you, classmate. Yun lang po. Bye-bye. Hello, I'm Ervin G. Profession. Now, let's move on to this topic, reactive machine. So, ano nga ba yung reactive machine? So, discuss ko muna. Like AI system that have no memory and are specific, meaning that an input always deliver the same output. So, nag-deliver siya ng same output. Like, mga task specific nga naman, And also, machine learning models tend to be reactive. Yun, reactive siya, Reactive siyang machine na nagtitake ng customer data. So, sa mga pure cases natin o kaya sa mga search history natin, siya nag-use ng mga delivery recommendations sa same customers. Kumbaga, siya yung nagpo-provide ng data sa mga customer.
Syempre, tapos ano siya reactive machine siya Kaya ganun siyang, ginawa siya sa ganung modelo. Para makapag-provide din ng same output sa mga customer. Kumbaga, sa madaling salita, isa siyang system na walang memorya at partikular sa gawain lamang. Yun lang siya, no? It's very helpful kahit siya, ganun siya. Very reactive siya, no? Reactive machine. So, nag-deliver siya ng mga recommendations sa mga customer. And, pwede siyang maka-satisfy ng customer kasi ganun siya. So, very helpful, ano? So, purely reactive machine. So, kaya nga sinabi ko kanina, sa itong most, like, additional na lang, most basic types of AI system. So, napaka purely reactive nila, no? And ability needed to form memory siya. So, sa mga past experience natin, to inform current decisions, mga ganon, yun siya, no? Yun yung purely reactive machine. So, ito naman, do not store memories or past experience for future. Siyempre, kailangan ang i-store lang natin yung mga memories na reactive, ano, base sa mga experience natin for purpose of future of these machines. So that's it. So now let's focus on current scenarios and react. Yan. So yun na nga, tulad nung sinabi ko kanina, kailangan sa mga past experience natin, hindi tayo mag-store ng mga mga memories. Kailangan for a better future, let's move on to recommendation of our customer, kasi doon natin makikita kung magiging masaya yung customers or not satisfying yung natin, di ba? Yung system natin. Kasi kailangan natin mag-provide ng same output, ganun, para sa customers. Yung mga data nila, kailangan nandun pa rin. Kailangan reactive machine. So, ganun dapat, ano. So, punta naman tayo dito sa limited memory. So, limited memory, a type of machine learning model that uses historical data and pre-program information to make prediction and perform classification tasks. Yun. Dito naman sa limited memory, nagpe-perform siya ng classification tasks. Katulad ng reactive machine, ano, nagta-task specific na rin siya. Kasi ganun siya ka-reactive. So, limited prediction, ganun. Nagpe-pre-program siya mga information. So, gumagamit siya ng mga program na historical data. Gumagamit siya. Nakamodelo siya ng ganun para doon sa type na ganun na system. So, gumagawa siya ng kasaysayan ng data o impormasyon upang magawa ng mga hula at magsagawa ng mga gawain sa pagsusuri. So, yun, para siyang magawa ng mga hula or bago siya maggawa ng isang gawaing uri. Kaya siya tinawag na limited kasi ganun, may limitation siya, So, theory of mind and self-awareness. So, ano nga ba yung theory of mind and self-awareness? So, nag-access siya ng one of own mind. Depends on the same cognitive mechanism that plays a central role in attributing mental state to others. So, yun, depende lang siya sa same cognitive mechanism. So, depende lang siya, sa mga self-awareness, sa mga customer, ganun. Depends on mechanism siya. So, kailangan maka-access siya ng one's own mind, tawag doon. Makapagbuo siya ng central rule para makapag-attribute siya ng mga mental
mental state, mental state, ganun. So, bigyan akong example. Example, when someone encounters a difficult situation but is able to focus on positive aspect of the event instead of negative. So, yung someone na kailangan siya maka-encounter sa difficult situation para makapag-focus siya sa positive aspect, and event instead of negative. Kaya sa negatibo nga naman, mahirap nga naman yung negatibo ng mag-iisip ganun. Kaya siya tinawag na theory of mind and self-awareness. Kailangan may awareness tayo, and ginagamit natin din yung isip natin to focus on positive aspects para sa mga difficult situation, yung example niya. So, let's move on to machine learning. So, ano nga ba yung machine learning, Machine learning is the branch of artificial intelligence. So, sa madaling sabi, it gives enterprise a view of trends in customer behavior and operational business patterns, as well as support the development of new products. So, madaling sabi, kung ano yung tutunan natin, makakapag-provide tayo ng development of new products, makabago, makateknolohiya, and same automatically. Yun, mga customer behavior natin, matutugunan niya yung mga specific tasks na kailangan ng customer na ma-provide natin sa kanila gamit ng machine natin, machine learning natin, yung kaalaman natin sa mga machine. And then, yung mga algorithms, magagamit natin mga specific algorithms sa pag-install ng mga programming, ganon, required sa technology. Pero laging required yan, kailangan may alam tayo sa machine learning. Kasi, yan papasok yung mga artificial intelligence, kailangan meron tayong alam din. Yan ang machine learning. So, application of machine learning. So, yan, application of machine learning. Makikita naman natin dyan. Image recognition, automatic language, medical diagnosis yan. So, ibig sabihin ng mga yan, the capacity to automatically learn from data and previous experience by identifying patterns to generate prediction for new processes with minimal human intervention. From the words human intervention, alam na natin yan, magpa-process siya ng mga patterns to generate prediction. Yung mga prediction natin na ganito mangyari, ganun, ganyan, ganun. Nakakatulong siya doon, Bali, yung nagkakaroon tayo ng mga learning from data and previous experience natin, yung makakalaman natin in previous situation, in previous scenario. So, that capacity to automatically learn, makuha natin automatic sa data, okay? So, nagpo-produce siya ng human intervention. So, yun, So, siya yung sumasagip sa ng sitwasyon na kung saan imposibleng maglapat ng mga higit na algorithm. Yan yung ibig sabihin niya, mga imposibleng algorithm. Siya naglalapat nun, sumasagip, yung mga ganun sitwasyon. So, yan yung application of machine learning. Let's move on to the next. Ano nga ba yung machine learning model? Dito na tayo sa machine learning model. So, ibig sabihin, this is the program that can find patterns or make decisions from a previous unseen dataset. So, makita nga natin dito sa previous ML and supervised reinforcement, yan, with data, explanation, model, prediction, yan, For example, in a natural language processing,
machine learning models can parse and correctly recognize the intent behind previously unheard sentence. Ano yung mga unheard sentence natin? And or combination of words. So, yun, nagpa-process siya ng mga lingwahe, the natural language, to make a machine learning models can parse and correctly recognize para ma-recognize niya yung mga intent behind previously. Yun siya, no? Yun yung ating machine learning model. Yan. Kaya tayo may input data dyan, explanation, model, prediction. Yun yung ibig sabihin niya. So, let's move on to deep learning. So, deep learning, solve more complex data. So, ibig sabihin yan, a method in artificial intelligence or AI that teaches computers to process data in a way that is inspired by the human brain. Oh, yun yun, artificial intelligence, from the word artificial intelligence. So, siya yung nagtiteaches ng computer to process data. Para mag-work yung data natin, to learn without human supervision. So, siya papasok, So, itong deep learning natin, binubuo at machine learning ng libo-libong data point habang ang deep learning ay gumagamit ng milyong data point. Ganun karami, Milyong data point. Ganun ang kayang i-produce ng deep learning. Lalo na kung yung knowledge natin, marami, di ba? Tulad dun sa natin, machine learning model, napakaganda nun, Huge impact sa career natin nun. Pag na-construct natin yung structure na yun, sa isip natin, tsaka natin yung skill natin, mapalawak, ganun. For use of detecting object, recognizing speech, So, yung sinabi ko kanina, and making decisions, yun. Nakaka-inspired by human brain, di ba? Napakalupit nun, Nakakuha pa tayo ng mga deep learning, Yung gumagamit ng milyong data. Isipin mo, may milyong data. Napakagaling, man. Napakagaling. Technology. Evolution. This is the future, Sabi nga nila, this is the future technology. Technology ang kinabukasan, Kaya kailangan sa mga AI, mga technology, manam tayo, Yan. Pag sabi nga nila, if you have deep learning, you have huge impact of opportunities that coming to you in the future. That's it. Yun lang. Thank you. Topic po natin yung blockchain technology. Blockchain technology is used to regulate cryptocurrency. Cryptocurrencies are a form of digital or virtual currency. Blockchain creates block of similar cryptocurrency during transaction. This technology encrypt the details with code words and remit it for a protected and secured network. Ang main features niya is open database siya and continue siyang gumagana kahit yung computer mo mag-fail na mag-operate. And protected siya with strong and complex algorithms which protected sa mga hackers. Sa big data technology naman, to analyze the data and make it from structured big data technology is used, or BDT, generally a software that designed to analyze the ever-increasing exponential data to have some utility. Sa AR naman, or augmented reality, digital elements to live view often by using the camera on a smartphone. So kung tawagin nila ngayon is filter na nasa Snapchat,
Facebook, kahit sa ibang laro pa or mga Pokemon Go, Google AR, Asian Paints, Instagram. Sa virtual reality or is, ano naman siya, is used to computer technology to create a simulated environment. It was a complete immersion experience that shut out the physical world. Para gumana naman to, kailangan mo ng VR glass para mapunta ka sa VR, sa 3D world na parang naglalaro ka nito. Sa robotics naman, involved isa na construction operation and use of robots. Ang goal ng robotics is design machine that can help and assist humans. Robotics develop machine that can substitute for humans and replicate human action. Na pwede silang mag-substitute sa atin para sila na rin gumalaw. Yun lang.